Pisces, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At ito yung energy update ninyo from January 1 to 15, 2026. Ito ay general reading, so maaari kayong makarelate, maaring hindi, just take what resonates. At paalala lang na ito lang yung aking account. Hindi po ako unang magme-message sa inyo para mag-offer ng mga services. Kayo ang magme-message sa akin. Meron kasing mga scammer, nagpapanggap na Mystic Queen PH, tapos i-message yung mga viewers. So mag-ingat kayo doon. At kung gusto nyo ng private reading, meron tayong link sa description or sa comment section. Ayan. Para direkta na kayong mag-book. Dahil automatic, re-replyan ko kayo dun sa email. Make sure na meron kayong email. Working email ha. Active yung email. Yung iba kasi, hindi naman, ewan ko kung totoo ba yung email nila or gawa-gawa. So, wala. Hindi tayo magkakaroon ng dito. Ng reading. Pag hindi maayos yung email nyo. Okay. So, let's begin. Pisces. Anong energy? January 1 to 15. 2026. Uy, celebration. It's a celebration. Parang merong new beginnings. I see you starting a new job, a new career. May yung iba sa inyo, may nabili kayong gamit na gustong-gusto nyong makuha talaga. And alam mo yung feeling na ang saya-saya mo kasi meron ka na nung dati mina-manifest mo lang. Ganon. Tapos yung iba sa inyo, pwedeng may bago kayong jowa. Diba? Masaya ang energy. You also have energy ng pause. Okay? Kailangan din daw, you will, kailangan mo rin mag-ground. I-ground mo yung sarili mo. Minsan kasi we are like too high, no? Sobrang nandun, nagpa-fantasize ng mga pangyayari na hindi tayo nakakapag-tap in sa realistic side ng buhay. And yung iba naman, this can be your connection to your higher self, no? Spirituality, kung ano man yung religion or spirituality na pina-follow mo, spiritual practice, you will be more connected with that. Ganun naman kasi mga Piscean, very spiritual. Ayan, very spiritual na nag-overthink. So some of you are overthinking about a lot of things, lalo na kung ikaw ay merong sisimulan. Like, halimbawa, magsisimula ka ng bagong trabaho, business, or career. Tapos parang ino-overthink mo na dapat maganda yung simula or dapat perfect. Oo. So, imbis na nakakapag-focus ka doon sa mga aayusin mo para ma-set up tong pagsisimula na to, nagpo-focus ka sa pag-overthink ng mga bagay na pinoproblema mo na hindi pa naman dumarating or baka hindi naman darating, 'di ba? Most of the time, hindi talaga siya magiging problema. So, focus on what you can do. Pag feeling mo masyado nang magulo ang isip mo, lumabas ka. Pumunta ka, connect ka sa nature. Or gumawa ka ng activities that will make you feel like disconnected sa pag-iisip. Like a routine, no? Or mag-drawing ka, mag-connect ka ng mga kung ano-anong puzzles, 'di ba? Ganon. Na hindi ka masyadong mag-iisip. Para maki-clear ang mind mo. Tapos balik uli sa kung ano na yung nasan ka na, kung ano na yung dapat mong gawin or simulan. Okay? So, let's see what's else. What else, Pisces? Meron ditong the devil. So, ito ay distraction eh. O, 'di ba? Tingnan mo, dinidistract ni devil yung dalawang bata tungkol sa gusto nila. Para makuha ni devil yung gusto niya. So, maging maingat. Kasi nga, maaring yun yung mga distractions ninyo na instead na nagagawa nyo na yung inyong task, yung trabaho nyo, nadidistract pa kayo. So, wala na.
paano na? Paano nyo na matatapos? Paano nyo na ma-accomplish? Marami ng distractions ngayon, lalo na yung mga sa social media, ganyan. Okay lang naman mag-consume ka ng mga content, no? As long as yung mga contents na yun, natutulungan ka talaga. Pero once na, yes, may mga for entertainment, parang just to have a break, to, unplug, ganyan. Pero kung sumusobra ka na sa 1 oras, 2 oras, hindi ka na productive nun, 'di ba? So, wala, hindi mo na magagawa yung mga goals mo kapag ganon. So, I feel like yung iba sa inyo, you are releasing an old habit or unhealthy habit that's been, stopping you or pumipigil sa'yo na ma-achieve mo yung goals mo. Ito yung mga distractions, no? Some of you, ito ay isang unhealthy relationship, toxic relationship, na instead na nag-grow ka na, nandun ka pa rin, nakakulong ka pa rin sa relationship na yon na toxic dahil nga siya yung humihila sa'yo pababa. So, kung sa tingin mo, nasa situation ka na very toxic, then umalis ka dyan, di ba? Oo, ikaw mo magsisave sa sarili mo. 'Di ba? Mahirap na i-rely or aasa tayo sa ibang tao na si-save tayo. Kasi it is you who is responsible para sa sarili mo. Lalo na kung adult ka na, of course. Pero kung bata ka pa, hindi naman pambata tong reading natin, 'di ba? So pang 18 years old pataas to, so pang adults to. So 'di ba? You have your own decision na. Kung alam mong hindi mo makakabuti sa'yo, umalis ka na dyan. Mag-explore ka. Baka meron kang hindi nakikitang ibang opportunity na kumbaga hindi yan darating sa'yo kung nandyan ka sa sitwasyon na yan. Eight of Pentacles, get back to work. Whatever you are working on, focusing on, grind. 'Di ba? Do the grind. Eight of Pentacles is mastering a craft. So, maaaring may ima-master ka na kaalaman, skill set that will definitely bring in abundance, money, resources sa'yo in the long run. Okay? You have the 2 of Cups. This is partnership. Some of you pwedeng papasok sa business partnership, kaya meron kang mga inaaral. Yung iba naman sa inyo, pwedeng kayo ay papasok sa isang relationship. So, make sure that yung relationship na papasukin mo is alam mo, makakabuti sa'yo kaysa makakasama. 'Di ba? Okay, let's see. Money, career, finances for Pisces, January 1 to 15. You have the Judgment card. Maraming pagbabago sa inyong mindset pagdating sa pera ngayong January, Pisces. Ito yung realization mo na yung mga habits mo pagdating sa pera ay hindi na yan applicable ngayong January. Kasi alam mo na yung naging epekto nun sa'yo Hindi maganda So ngayon, kung ano man yung mga bagay na ginagawa mo sa finances mo, sa trabaho mo, sa business mo, na nagbe-benefit ka, you will keep it. Gagawin mo pa rin yon. However, yung mga bagay na unhealthy, mga bagay na alam mong hindi nakakabuti para sa'yo, sa pera, trabaho, business, yun yung i-let go mo na. Kaya meron ditong rebirth. It's a brand new you. Diba? You have the 4 of Wands. May celebration. I think itong celebration na to is celebrating your milestone. Celebrating yung sarili mo as someone na-overcome yung challenges pagdating sa pera, sa business mo, sa pinagkakakitaan mo, sa income mo. And ngayong January, magkakaroon ka ulit ng spark, ng parang bagong inspirasyon sa trabaho, sa business mo, na pwedeng bagong idea or bagong gusto mong gawin dahil hindi mo na pinoproblema or hindi na issue sa'yo yung finances mo kasi nasolusyonan mo na. Sa love life naman, let's see. Page of Swords, the Page of Pentacles, and the Knight of Swords. Ang daming mga taong curious about you, Pisces. They want to know. They want to get to know you. They want to learn from you. They want to talk to you. So, ang mahirap lang kasi rito is kung i-entertain mo lahat.
syempre, ano rin, kumbaga salain mo, isort mo, i-filter mo yung mga tao na papapasukin mo sa buhay mo. Kasi, na lahat, pagbigyan mo, magulo yun, di ba? Magulo. O, di ba? Sabi na magulo, hassle, problems, big mess. So, ngayon, magpo-focus ka sa resources mo, kung saan ka mas nagiging malakas. Yung iba sa inyo sa health, no? Andun yung focus ninyo. You also have making decisions, no? Meron ka mga desisyon na pag nagagawin ngayong January, kung saan mo dadalhin itong journey mo sa life, even sa relationship. Yung iba sa inyo magle-level up, o baka kayo ay papasok sa isang committed relationship. Yung iba naman magkakaroon ng may engage or ikakasal. Ayan. So merong mga major changes ngayong first half ng January for you na nagre-require ng malaking desisyon. Oo. So tingnan pa natin final message for Pisces. Unity heart. You are being called to work on collective healing. Okay, collective healing. Maaring meron kang kailangang impluwensyahan na ibang tao base sa mga naging experiences mo in the past, para tulungan sila na mag-heal kagaya mo. 'Di ba? So, that is your reading, Pisces. Thank you so much. See you again.